Hello mga ka-good vibes! Welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Aiza at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at panunod sa aking mga videos. Kung bago ka pa lang sa channel, welcome na welcome ka. Sana ay mag-enjoy ka sa ating vlog. So for today's video, may panibagong adventure na naman tayo. Ngayon, sasamahan nyo kami ni nanay, tatay at ang anak ko sa paggawa ng uling sa bao ng nyog. So, family bonding na, may matutunan pa kayo. So, madalas nating makita o magamit ang uling, pero naisip nyo ba kung paano talaga ito ginagawa? Kaya ngayon, dadalhin ko kayo sa actual na proseso para makita ninyo kung gaano ito kahirap, gaano katagal, at kung gaano kalaking tiyaga at sipag ang kailangan. So, habang ginagawa natin ito, ikikwento ko rin sa inyo ang bawat step at ibabahagi ang mga natutunan ko sa karanasang ito. So, excited na akong ipakita sa inyo ang mga eksena sa likod ng paggawa ng uling at sana ay may bago rin kayong matutunan pagkatapos mapanood ang vlog na ito. So, kung mahilig kayo sa mga simpleng provincial life, mga tunay na karanasan at mga vlog na matutunan, siguradong mag-enjoy kayo sa video na ito. So, kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-comment kayo at mag-share. Thank you po! So ngayon, sisimulan na natin ang proseso ng paggawa ng uling mula sa baon ng nyog. So una, tinitipon at pinapatuyo muna ang mga baon ng nyog para mas maganda ang pagkakasunog. Pero yung sa amin kasi dyan, kahapon yan, so kakokopra lang namin. So mga tuyo yung mga yan, kaya hindi na kailangang isalansan pa kasi naayos na yan kahapon. Tapos ayan, pagkatapos, maingat siya na isinasalansan ang mga bao sa pugon o hukay. So, ayun, kanina pa kasi yan kami nakalagay dyan. So, kapag maayos na pagkakalagay, sisindihan na ito at dahan-dahang papainitin. So, dito mahalaga yung tamang kontrol ng apoy at hindi dapat tuluyan maging abo ang mga bao. Layo nito magandang uling ang mga ito. So, habang nagpapatuloy ang pagsusunog, binabantayan ito ng mabuti at inaayos ang hangin na pumapasok sa pugon para maging pantay pagkakaluto ng mga bao. So, kailangan talaga ito ng tiyaga. So, dito talaga kailangan dito ng tiyaga at karanasan. Ako kasi, first time ko to. Pero, madali lang naman pala. Pero yung ano lang dito, yung kalaban mo lang talaga is yung init. Mainit siya sa mata, mainit sa mukha. So, dapat naka-jacket kayo, may shades kayo para hindi siya masakit sa sa balat. Ito yan na may mga takip yung mga mukha namin kasi masyadong super init talaga. Pero masaya kasi yan yung kasama ko yung pamilya ko. So ayan, masyadong malakas yung pala niya, apoy masakit talaga siya. Tapos naaawa ko doon sa pili namin sa yung puno ng pili kasi baka masunog. So ayan, lumiliit na yung yung apoy niya diyan. Ayan, inayos na ni nanay para hindi siya, mas lumit na yung apoy dyan. So, pag ganun na, kapag sapat na yung pagkagagawa ng uling, mamaya-maya, tatakpan namin yung pugon upang mapatay yung apoy at palalamigin muna ito, tapos bago buksan. Sabi kasi ni nanay, 2 o 3 araw daw ito bubuksan para pagkatapos pag malamig na siya, kukunin na yung uling. So, magiging ilalagay na daw to sa sako. Yan, para magamit mabenta. Sa amin kasi, lang to namin personal use. So, ayun, ang saya talaga. Yan, tinatakpan na namin dyan yung mga, yung apoy para hindi na siya masunog pa. So, napakatagal pala ng proseso nito, no? So, yung video namin, almost 1 hour. 1 hour sobra pala. Kasi yung iba, kinat ko pa. Yun. So, ayan. Malapit na kaming matapos dyan. Sige, takip lang na. Tulong-tulong kami para mas mabilis. Kasi sabi na tatay, bilisan daw. Kasi galit na galit. Galit na galit yarn. Lagi.
So, ayun na nga guys, malapit na siyang matapos. Ayun na. So, malapit na kaming umuwi. And then, babalikan na lang namin yan in 2 or 3 days. Hindi ko alam kung ano, basta babalikan namin yan. Thank you for watching!